Kabanata 2877 hanggang Kabanata 2878. Kabanata 2877. Isang tao ang humamon sa tatlong courtyard, talagang napakatapang ng taong ito. Kahit na natalo niya ng madali ang South Courtyard kanina, ngayon ay haharap naman siya sa pinagsamang talento ng tatlong courtyard. Sa ganitong pinagsamang lakas, kahit ang mga banal at ang mga henyo sa martial arts list ay hindi nangangahas na hamanin ito. Kaya ba niya itong tagumpayan ngayon? Hindi tiyak. Hindi na natin pwedeng tingnan ang taong ito sa karaniwang paraan. Kahit mukha siyang mahina, masyado namang abnormal ang lakas niya. Walang nakakaalam kung naubos na ba ang lakas niya sa laban kanina laban sa mga henyo ng Southern Court. Kung ganoon, may pag-asa pa rin ba siyang manalo laban sa tatlong courtyard mag-isa? Sa paligid, lahat ay nakatingin kay Yehan. Ang mga mata nila ay nagbago mula sa pangungutya at pangmamaliit tungo sa matinding pagseryoso. Lahat ng malalakas mula sa pamilya yon, sina Leng Shuya, Nan Wenqing, at Muhailan ay nakatitig kay Yehan. Ang susunod na labanan ay mas nakakatakot pa kaysa kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, ano ang tsansa ni Yehan na manalo? Kung talagang matatalo niya ng mag-isa ang pinagsamang lakas ng tatlong courtyard, Langya, kailangan ninyong lumantad. Sa loob ng Xinwu Academy, sa isang sinaunang pavilion, ilang tao ang tahimik na nakaupo. Mula sa pwesto nila, nakikita rin nila ang larawan sa bronze mirror, at kabilang dito si Langya, na isa ng Holy King. Sa narinig na ito, kumislap ang nakakatakot at matalas na liwanag sa mga mata ni Langya. Natalo ni Yehan ang lahat ng henyo sa South Court ng mag-isa. Hindi inakala ni Langya na ang binatang nagsalita ng matinding hambog na salita sa kasal ng pamilya yon ay magiging ganito katindi. At ngayon, naroon pa ang North Court, West Court, at East Court. Kung pati ang tatlong courtyard na ito ay matatalo niya, sa mga henyo na wala pang 50 taong gulang, sila lamang ang mga klaseng Langya ang maihahambing. Ang taong ito ay pambihirang nilalang, napakadalang sa mundo. Kung talagang matatalo niya ang tatlong courtyard sa pinagsamang lakas nila, kahit sina Langya at ang iba pa ang lumaban, malamang wala pa rin silang tsansang manalo. Sa pavilion na ito, maliban kay Langya, lahat ay higit 50 taong gulang, at lahat sila ay Holy Kings. Mas maaga pa para sabihin yan. Sina Xiao Pojian at yung dalawa pa ay siguradong nanunood lang sa tago ngayon. Bukod kay Langya, silang apat ay Holy King na. Sa kakayahan nila, hindi sila basta-basta matatalo. Sa kalangitan sa labas ng Xinwu Academy, isang nakakatindig balahibong lakas ang umuugong. Unti-unti nang gumagalaw ang mga henyo ng North, West, at East Court. Ang mga henyo ng tatlong courtyard, mula sa tatlong direksyon, ay pinaligiran si Yehan, at ang nag-aalab na enerhiya nila ay parang pupuksa kay Yehan na nasa gitna. Hanye? Hindi mapagkakaila na malakas ka, pero kapag hinamon mo ang lahat ng henyo ng tatlong academy ng mag-isa, naghahanap ka na ng kamatayan. Sa North Courtyard, isang kabataang lalaki ang malamig ang tingin, nakataas ang espada at nakatutok kay Yehan. Ako si Wei Zifo ng North Courtyard, at siguradong mamamatay ka sa ilalim ng pamumuno ko. Ako si Huawei ng West Courtyard, tandaan mo ang pangalan ko. Sigaw ng nangungunang kabataan ng West Courtyard. Ako si Qin Waimie ng East Court. Tumutok din ng espada ang leader ng East Court kay Yehan. Sila at si Guyuan Feng kanina ay pawang mga semi-holy na henyo na kabilang sa top 10 nanograms Xinwu list. Sina Wei Zifu, Huawei, Qin Waimie, at si Guyuan Feng kanina, silang tatlo ay pinakamalalakas na henyo na kasunod lamang nina Xiao Pojian, Langya, Chen Soy King, at Long Live King sa apat na courtyard. Bulalas ng marami. Sa sandaling ito, sumagot si Yehan ng kalmado, bago ito, walang naniwala na kaya kung talunin ang South Court. Ngayon, kahit ang 3 courts ang hamanin ko, kailangan ko pa ring subukan para malaman kung sino ang mananalo. Bakit pa tayo magsasayang ng oras, simulan na natin. Kapag nagkaisa ang tatlong courtyard, kahit gaano pa siya kalakas, mapupuksa natin siya. Malamig na sabi ni Wei Zifu. Biglang sumabog ang matinding killing intent mula sa kanilang katawan. Mula sa tatlong courtyard, lahat ng semi-holy geniuses na kabilang sa Xinwu list, mahigit 70 katao, ay sabay-sabay na tumindig. Marami sa kanila ay may kakayahang pumatay ng Holy King. Kapag nagkaisa sila, gaano katindi ang puwersang iyon. Kahit ang mga disciple sa Immortal Realm na nasa likuran ay hindi lumalaban, maaari silang umatake anumang oras, at si Yehan ay malulubog sa napakatinding sabayang pag-atake. Buzz! Buzz! Sa harap ng nagugulantang na paningin ng lahat, ang sunod-sunod na makapangyarihang atake ay sabay-sabay na bomb alot kay Yehan, na parang papatayin siya agad. Ngunit sa harap ng nakakatakot na puwersang ito, hindi nagbago ang ekspresyon ni Yehan.
Ang itim na bakal na pamalo sa kamay niya ay umiikot, ang mga paa niya ay gumuguhit ng bilog sa ere, at ang pamalo ay humahampas sa paligid. 8 kaharian at 6 na direksyon, yumanig ang kidlat sa sansinukob, wasakin ng mundo. Sa isang iglap, ang lahat ng ataking nakatutok kay Yehan ay nabasag isa-isa. Sa loob ng 2 metro sa paligid niya, wala ni isang atake ang makalapit. Rumble. Umuuga ang langit at lupa. Nabiyak ang kalangitan at lumitaw ang may itim na butas. Sa pinagsamang lakas ng higit 70 semi-holy geniuses at ang perverted na lakas ni Yehan, ang banggaan ay sobrang nakakatakot. Maging ang mga nanunood sa labas ng Zinwo Academy ay napaatras at napatitig na may sindek. Ngunit kahit ganoon katindi ang atake, hindi nasugatan si Yehan. At hindi niya nataboy ang pinagsamang lakas na iyon. Ang lakas ng mahigit 70 semi-holy geniuses ay hindi ordinaryo, halos lahat sila ay may kakayahang pumatay ng lampas sa antas nila. Kabanata 2878. Muran, matapos ang isang malamig na sigaw, ang mga henyo sa tunay na listahan ng martial arts sa walang hanggan ay naging mga sinag ng liwanag na tumatawid sa mundo, at ang mga naglalakihang figure ay sumakop sa 8 direksyon ng mundo, at bawat henyo sa tunay na listahan ng martial arts ay nagsapawan upang bumuo ng 3 panloob na layer, 3 panlabas na layer, at 3 panlabas pang layer ng nakakatakot na formation. True Martial Arts Formation. Ito ay, ang True Martial Formation. Tinitingnan ang formation na bumabalot kay Yehan sa panloob na 3 palapag at panlabas na 3 palapag sa sandaling ito, ang lahat ng nanunood ng labanan sa mundong ito ay hindi estranghero, at ang mga nakamasid sa eksenang ito sa pamamagitan ng bronze mirror ay lubos na pamilyar dito. Bilang mga disipulo ng Zinwo Academy, syempre alam nila ang tindi ng Zinwo Formation. Narinig ko na ang Zinwo Grand Formation ay sinasabing nilikha ng Zinwo Heavenly Emperor noong itinatag niya ang Zinwo Academy. Kapag na-activate ang formation na ito, kahit ang mga disipulo mula sa Immortal Realm ay maaaring madaling makapatay ng Holy King sa isang iglap. Kung ang mga mandirigma ng Emperor Shenzang ay makabubuo ng isang tunay na martial arts formation, maaari silang makipagsabayan sa mga super powerhouse sa realm ng Holy Will Emperor. Ang Zinwo Grand Formation ng Zinwo Academy ay talagang nakakatakot at walang kapantay, ngunit sa ngayon ang Zinwo Grand Formation ay hindi kumpleto. Mayroong 4 na paaralan sa Zinwo Academy, bawat isa ay kumokontrol ng bahagi ng Zinwo Grand Formation. Tanging kapag ang mga disipulo ng 4 na paaralan ay nagkaisa maaaring mabuo ng buo ang Zinwo Academy, at dahil walang mga disipulo mula sa Southern Courtyard sa ika-4 na courtyard, ang Zinwo Formation na ito ay hindi pa ang pinakamakumplito. Sa sandaling ito, may matitinding pag-uusap ang mga tao sa nakapaligid na mundo. Kahit hindi ito kumpletong Zinwo Formation, sapat na ito para patayin si Hanye. Ngayon na kumpleto na ang formation, kailangan lamang mamatay ang Hanye sa loob ng formation kahit pa mayroon siyang kakayahang umabot sa langit. Ang lahat ng disipulo ng Zinwo Academy na nanood sa pamamagitan ng Bronze Mirror ay nagpakita ng lamig sa eksenang ito. Sa sandaling ito, si Yehan na nasa loob ng tunay na martial arts formation ay may seryosong ekspresyon. Sa loob ng formation, mas dama ni Yehan ang tindi nito. Sa ngayon, sa suporta ng formation, ang lakas ng bawat tunay na martial arts na henyo sa listahan ay tumaas ng kalahati, at ang kanilang lakas ay magkakadugtong, at bawat direksyon ay maaaring magtulungan. Kahit sabihin pang mabasag ang formation na ito, napakahirap na harangin ang pag-atake sa loob. Talaga namang nararapat ang Zinwo Academy na umiral ng halos 10,000 taon, isang hanay lamang ng formation ang ganito kalakas. Huminga ng malalim si Yehan, at sinuyod ng kanyang tingin ang mga henyo sa Zinwo list na bumuo na ng formation, ngunit ano ngayon kung Zinwo Formation man ito? Kung hindi niya iniisip ang paglalantad ng kanyang tunay na pagkakakilanlan, hinding-hindi niya papansinin ang tunay na martial arts formation na ito. Hanye? Dapat ka nang mamatay ngayon. Ang mga mukha ni na Wei Zifu, Hua Wei, at Qin Waimie ay lubhang malamig. Sa isang iglap gumalaw ang Zinwo Formation, at dama ni Yehan na lahat ng kapangyarihan ng mga nasa formation ay magkakadugtong, at ang kapangyarihang ito ay maaaring pagsamahin sa isang tao o ikalat sa formation. Kay gandang formation. Mahigpit na hinawakan ni Yehan ang itim na bakal na baston sa kanyang kamay, at pinaikit ng bahagya ang mga mata. Sana ay malampasan ng Young Master ang pagsubok ng Zinwo Grand Formation. Kapag nalampasan niya ito, hindi na malayo ang tagumpay. Magkahawak ng mahigpit ng kamay sina Nan Wenqing at Mo Hailan habang nakatingin sa itaas. Mga kapatid, tulungan ninyo ako.
Sa isang iglap, itinaas ng mataas ni Wei Zifu ang espada sa kanyang kamay, at ang lahat ng henyo sa tunay na martial arts list sa formation ay sabay-sabay na nagtipon ng lakas patungo sa kanyang katawan, at sa sandaling ito, ang aura ni Wei Zifu ay patuloy na sumisilakbo na parang hindi pa nararanasan sa buong buhay niya. Hanye, mamatay ka. Muran, nang ang lakas ni Wei Zifu ay umabot sa sukdulan, inihataw niya pababa ang espada patungo kay Yehan. Dama ni Yehan ang matinding banta mula sa espadang iyon, at nakatali siya sa loob ng formation, wala siyang matatakasan. Nakatutok ang lahat ng mata ng langit at lupa sa eksenang ito. Magkawatak-watek. Sumigaw si Yehan, pinadyakan ng mariin ang kawalan, at hawak ang itim na bakal na baston, binayo niya ng todo pababa. Boom! Nakabibinging pag-uga ang umalangaw-ngaw sa walang hanggan, at sa hampas na iyon, pakiramdam ay kaya nitong basagin ang eardrum ng sinuman. Faf! Sa isang iglap, isang bungkus ng dugo ang sumirit mula sa bibig ni Yehan, at umuurong ang kanyang katawan ng halos 100 metro sa kawalan, na ikinagulat ng mga nakakita sa eksena. Hindi nila akalain na hindi niya mapigilan ito. Ako naman. Sa sandaling iyon, sa likod ng umaatres na si Yehan, itinaas ni Hua Awei ang espada sa kanyang kamay, at muling nagtipon ang lahat ng kapangyarihan ng formation sa kanyang katawan. Swoosh! Isang nakakatakot na espada ang inihampas mula sa walang hanggan sa likod ni Yehan, parang kidlat, at ang nakakatakot na liwanag ng espada ay tila kaya niyang hatiin sa gitna si Yehan.